Paano kung sabihin ko sa iyo na kung sakaling makakita ka ng totoong anghel ngayon mismo sa harapan mo, hindi peace of mind ang mararamdaman mo. Malamang tatakbo ka palabas ng kwarto sa sobrang takot. Totoo yan. Kasi madalas nating makalimutan na sa turing may nagpapakitang anghel sa mga sinaunang teksto, ang una nilang laging sinasabi ay huwag kayong matakot. Kasi nakakakilabot talaga sila. Exactly. Ang natural na reaksyon ng tao kapag nakaharap yung mga nilalang na ito ay matinding gulat at takot. At yan yung isang malaking ironiya ng modernong lipunan natin. Para sa iyo na nakikinig ngayon na alam kong lagi naghahanap ng mas malalim na sagot sa mga bagay-bagay, siguradong may sarili kang imahe ng isang anghel sa isip mo. Oo, lalo na tuwing Pasko, di ba? Oo nga nabubuhay tayo sa isang materialistikong mundo, gusto natin lahat may sintifikong ebidensya, pero sobrang nahuhumaling pa rin ang kultura natin sa mga anghel. Makita mo sa mga pelikula, sa mga kanta, sa mga dekorasyon. Mga maliliit na sanggol na matataba. Yung may mga pakpak at pana, o kaya naman yung comforting na idea na kapag namatay ang isang mabuting kamag-anak, nagiging anghel sila sa langit na nagbabantay sa atin. Pero ang mga nakasanayang imaheng iyan, produkto na lang yan ng daan-daang taon ng pop culture. Mga paintings mula sa Renaissance, tapos mga modernong alamat na lang. Napakalayo sa original source material. Napakalayo talaga sa kung ano yung nakatala sa mga orihinal na kasaysayan at sinaunang dokumento. Doon napapasok ang misyon ng malalimang usapan natin ngayon. Kumbaga, aalisin natin yung mga fairy tale versions na yan. Hihimayin natin ang mga totoong natalang impormasyon mula sa mga sinaunang teksto ng Biblia para makita mo kung ano ba talaga ang mga nilalang na ito. Spoiler alert para sa mga nakikinig. Ay oo, spoiler alert talaga. Kasi ang original na material ay naglalaman ng mas malalim, mas komplikado at medyo nakakakilabot na mga detalye kesa sa anumang napapanood natin. Para maintindihan natin yan, babalikan natin ang pinakaunang mga mambabasa. Halimbawa, ang mga Israelita noong isulat ang aklat ng Genesis bandang 1400 BC. May mapapansin tayong kakaibang detalye doon. Ano yon? Hindi naglaan ang manunulat ng kahit isang kabanata para i-define kung ano ang isang anghel. Walang introduction, walang diksyonaryong kahulugan na ibinigay para sa kanila. Bigla na lang silang pumasok sa kwento. Wait, teka. Kung ako yung nagsusulat ng isang historical account, tapos bigla akong magpapasok ng isang supernatural being, natural lang na ipapaliwanag ko sa mambabasa ko kung ano yon, di ba? Bakit wala silang introduction? Kasi hindi na kailangan ng mga sinaunang mambabasa na explanation. Bahagi na ng realidad nila ang mga nilalang na ito. Pamilyar na sila. So normal na lang sa kanila. Oo, bago pa man isulat ang Genesis, ang mga sinaunang tao ay mayroon ng mga direktang karanasan sa mga anghel. Ang kwento ni Job, halimbawa, na itinuturing na isa sa pinakamatandang dokumento na nauna pa kay Moises, ay nakabaon na sa kamalayan ng mga tao noon. Okay, himayin natin ito. Kumbaga, hindi mo na kailangang i-explain sa isang tao ngayon kung anong smartphone dahil lahat tayo meron nito. Sa kanila, ang presence ng mga anghel ay accepted reality. Ganyan na ganyan ang sitwasyon. Pero tingnan natin ng mga karanasan na sinasabi mo. Kasi kung ang naiisip natin ay mga anghel na kumakanta sa alapapat at naghahatid ng magandang balita, iba yung record nila sa kasaysayan. Parang mga sikat na bayani sa history na iba yung movie version sa totoong dokumento. Dito sa text, para silang special forces ng kalawakan Magandang comparison yan, Special Forces. Mayroon silang misyon at mayroon silang matinding kapangyarihan para tapusin yun. Nagpakita sila kay Hagar noong siya ay nag-iisa at naghihingalo sa deserto para iligtas siya. Tapos sa kabilang banda naman, Nandoon din ang kwento ni Lot sa bayan ng Sodoma. yung sa Sodoma, madalas naririnig natin dyan na iniligtas nila si Lot. Pero kung babasahin mo yung mismong detalye, nakakapanindig balahibo kung paano nila ginawa yun. Medyo brutal yung eksena doon. Sobra. Kasi may isang violent mob, isang buong mandurumog sa labas ng bahay ni Lot na nagbabanta. Tapos hindi nakipag-uusap yung mga anghel. Physical nilang hinila si Lot papasok ng bahay para iligtas. Tapos boom! Binulag nila yung buong mob sa labas para hindi na makita yung pintuan. Ganong kabilis at ka-efficient.
Ipinapakita dyan na mayroon silang kapangyarihang magligtas pero mayroon din silang pisikal na puwersa para manakit at mag-neutralize ng banta. Nakipag-ugnayan din sila kina Abraham at Jacob sa iba't ibang pagkakataon. May isa pang sikat na kwento dyan, yung sa asno ni Balaam. Kwento mo yan kasi paborito ko tong example ng kung gaano sila kadelikado. Sige, si Balaam ay naglalakbay sakay ng kanyang asno papunta sa isang misyon na labag sa utos ng Diyos. Tapos biglang huminto yung asno at ayaw nang maglakad kahit anong pambubugbog ang gawin ni Balaam. Bakit ayaw maglakad? Dahil nakikita nung asno ang hindi nakikita ng tao. Nakatayo sa gitna ng kalsada ang isang anghel, hawak ang isang nakahugot na espada at handang patayin si Balaam. Grabe no? Invisible assassin. Kaya nilang maging invisible sa tao pero visible sa hayop at kaya nilang humawak ng armas na nakakamatay. Nang buksan na ang paningin ni Balaam, sinabi mismo ng anghel na kung hindi huminto yung asno, pinatay na sana siya nito. Kaya mapapaisip ka talaga. Bakit kaya sa paglipas ng panahon, naging mga malalambot na fairy tales na lang ang tingin natin sa kanila? May kapangyarihan silang magpakita sa panaginip, biglang magmaterialize sa pisikal na anyo, o maging invisible assassin na may dalang espada na pwede kang patayin. At may insidente pa nga sa aklat ni Job, kung saan isang matalinong espiritong nilalang ang nagpakita ng tuwirang pagiging kalaban. Isang literal na adversary na humarap sa Diyos at nagpahirap sa isang tao. Paano nga ba naging matabang baby yun? Oo nga sobrang layo. Nangyayari yan kapag ang isang lipunan ay pilit na dinidistansya ang sarili sa mga orihinal na teksto. Mas komportable para sa kultura natin na gawing hindi nakakatakot ang mga spiritual na bagay. Ginagawa nating ligtas, pamilyar, at cute ang mga nakakakilabot na konsepto para mas madali nating lunukin. Pampatulog ng isip kumbaga. Pero dahil ibinabagsak natin ngayon, yung mga pop culture myths na yan, ilatag na natin ng eksakto kung ano ba talaga ang mga nilalang na ito batay sa 12 pangunahing katangian na nakuha natin sa mga source material. Okay, game. Para malinaw sa mga nakikinig, una sa lahat, sila ay mga espiritu. Wala silang likas na pisikal na katawan. Tama. At dahil wala silang pisikal na katawan, hindi sila apektado ng mga limitasyon ng tao, tulad ng pagtanda o pagkakasakit. Ngunit kahit espiritu sila, kaya nilang mag-anyo sa iba't ibang paraan para makihalubilo sa material na mundo. Parang shape-shifting. Parang ganon. Kadalasan kapag nagmamaterialize sila sa mga teksto, nagaanyo silang mga ordinaryong lalaki. Walang nakakasilaw na liwanag, walang halo sa ulo, kaya nga may mga tao sa sinaunang panahon na nakapagpatuloy ng mga anghel sa kanilang bahay nang hindi nila nalalaman . Wow! Ibig sabihin, hindi sila mga multo ng mga lolo o lola natin na namayapa na. Completely different species sila. At napakarami nila, di ba? Sinasabi sa teksto na milyon-milyon sila? Milyon-milyon. At hindi sila basta nakakalat na parang isang magulong pulutong lang . Paano sila naka-organize? Nakaayos sila sa isang napaka-istriktong sistema. Meron silang iba't ibang antas ng otoridad, kapangyarihan at ranggo. So may hierarchy. Parang sa militar natin ngayon. At matatalino sila, pero yung talino nila ay may hangganan. Oo, hindi sila omniscient o alam ang lahat ng bagay mula simula hanggang dulo tulad ng manmilikha. Ang pangunahing tahanan nila ay sa langit. Iyon ang base of operations nila. Pero meron silang regular na access sa lupa para makisalamuha at gumawa ng misyon. Tapos ang isa pang tanong ng marami, yung tungkol sa hitsura nila. Ang issue ng mga pakpak? Dito madalas magulat ang mga tao. Kasi di ba lahat ng painting may pakpak ang anghel. Sa mga naitalang dokumento, minsan may pakpak sila, minsan naman ay wala. Depende ito sa kanilang ranggo o uring kinabibilangan.
Tulad ng mga seraphim or cherubim, ayon, sila may mga pakpak. Okay, so specific ranks lang. Oo, pero ano akabilib dito ay ang pinagmulan mismo ng salitang ginagamit para sa kanila. Ang orihinal na salitang Ebreyo para sa anghel ay nagkakahulugan lamang ng mensahero o messenger. Ipinapakita nito na ang kanilang pagkakakilanlan ay nakatali hindi sa kung ano ang hitsura nila, kundi sa kung ano ang function o tungkulin nila. Makes sense? Kaya pala may hierarchy. Kung sila ay mga mensahero, palagi silang may dalang mensahe o utos mula sa isang mas nakakataas. Exactly. Kumbaga sa gobyerno natin o sa military structure, hindi ang mismong presidente ang bababa sa front lines para magbigay ng intelligence briefing sa isang sibilyan, 'di ba? Ipapasa niya yung utos sa miyembro ng gabinete o sa mga general, pababa sa mga operatives. At ang operatives ang mag-e-execute. Tama. Nagpapatunay lang ito na hindi sila kumikilos ng may sariling agenda. Nasa ilalim sila ng ganap na otoridad ng Diyos. Ang pinakamalaking implikasyon niyan, ang panagiging nasa ilalim ng autoridad ay ang katotohanang isa rin silang mga nilikha. Hindi sila mga Diyos at hindi sila kasabay na umiral ng maninikha ng walang simula. At dito na magiging sobrang kawili-wili ang discussion natin. Kasi dito papasok yung tanong ng marami. Okay, created being sila. Pero saan banda sa teksto explicitly sinabi na ginawa sila? Wala namang part na nagsabing at nilikha ang mga anghel. Totoo yan, wala ngang ganong eksaktong linya. Kaya para sa iyo na nakikinig, ano ba talagang ibig sabihin nito para sa atin na nagbabasa ngayon? Kailangan nating maunawaan na ang mga sinaunang tula at panitikan ay hindi isinulat na parang modern science textbook. Parang mga linguistic codes ang mga ito. Hindi mo pwedeng basahin ng literal lang, kailangan mong i-crack yung code gamit ang estilo ng panitikan na tinatawag nating rhetorical devices. Himayin natin ang una, ang merism. Ang merism ay isang literary device kung saan gumagamit ang manunulat ng dalawang magkasalungat na salita para tukuyin ang kabuuan ng isang konsepto. Paano ba yan sa practical na halimbawa? Halimbawa, sa aklat ng mga awit, sinasabing nagninilay-nilay ang tao araw at gabi. Hindi ibig sabihin na tuwing umaga at tuwing gabi lang siyang nag-iisip, tapos tuwing tanghali ay wala siyang ginagawa. So hindi literal na literal. Oo, ang araw at gabi ay isang code para sa palagi o buong oras. Ginagamit din natin yan hanggang ngayon eh. Kapag sinabi kong hinaluhog ko yung kwarto mula aparador hanggang ilalim ng kama para hanapin yung susi ko, hindi ibig sabihin na dalawang spot lang yung tiningnan ko. Oo, ibig mo sabihin hinanap mo sa buong kwarto. Exactly. So, paano yan ginamit sa mga anghel sa Biblia? Nilikha ang lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. Ang mga ito ay mga merism. Okay, so kabuuan. Sinusubukan nilang sakupin ang lahat ng dimensyon ng universo. Kaya kung ang mga anghel ay mga nilalang na hindi nakikita at naninirahan sa langit, otomatiko silang kasama sa kategorya ng mga bagay na nilikha. Galing. Hindi man binanggit ang pangalan nila specifically, naka-encode sila sa konsepto ng kabuuan dahil sila ay sinadyang likhain. Tapos, ano naman yung pangalawang code? Yung apostrophe? Wait, apostrophe. Yung bantas na ginagamit natin sa pagsusulat kapag pinapaikli natin ang mga salita. Iba ito sa punctuation mark. Sa mundo ng panitikan, ang apostrophe ay isang figure of speech kung saan ang manunulat ay biglaang nagpapalit ng kausap sa gitna ng kanyang pahayag. Paano nangyayari yon? Napakalinaw nitong makikita sa awit 148. Nagsimula ang manunulat sa pagtawag ng direkta sa mga anghel. Sabi niya sa versikulo 2, purihin ninyo siya kayong lahat niyang mga anghel. Kuusap niya ang mga anghel in the second person, yung salitang kayo. Kumbaga, nakikita siya sa kanila habang nagsasalita. Ngunit pagsapit sa versikulo 5, biglang nag-shift ang pananaw ng manunulat. Humarap siya sa atin ang kanyang mga mambabasa at ginamit ang third person. Sabi niya, hayaan silang magpuri sa pangalan ng Panginoon sapagkat siya'y nag-utos at sila ay nilikha. Boom! Nandun yung salita. Sila ay nilikha. Nandun nga. Kaya pala mahalaga na hindi tayo nagbabasa ng bababaw lang eh. Kung hindi mo pansan yung pagpalit ng kayo papuntang sila, mamimiss mo yung buong teologya na nagpapatunay na ang mga makapangyarihang mensaherong ito ay hindi basta lumitaw lang mula sa wala.
Sila ay sinadyang i-design at buin. At kapag malinaw na sa atin ang fact na nilikha sila, ang susunod na logical na tanong na hinaharap ng mga nag-aaral ng mga tekstong ito ay, kailan? Oo nga, kailan sila ginawa? Sa anong punto ng timeline sila ginawa? At ito siguro ang isa sa pinaka-mind-blowing na detalye na nakuha natin. Kasi nilikha sila bago pa man ilatag ang mismong pundasyon ng material na universo natin. Makikita natin yung ebidensya nito sa aklat ni Job, Kabanatang 38. Paborito ko tong part na to. Dito sa eksenang ito, medyo nagmamarunong si Job, kaya sinagot siya ng Diyos ng may kaunting sarcasm, di ba? Oh, parang pinapaalalahanan siya kung sino talaga ang boss. Sabi ng manlilikha sa kanya, nasaan ka nang ilatag ko ang pundasyon ng mundo? Sino ang naglatag ng batong panulok nito habang ang mga bituin sa umaga ay sama-samang umaawit at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay sumisigaw sa kagalakan? Para maintindihan kung ano talagang ibig sabihin ng bituin sa umaga dyan, kailangan na natong silipin ng isa pang estruktura ng sinaunang wika, ang tinatawag na Hebrew parallelism. Isa itong katangian ng tula sa lumang tipan. Tulad ng mga rhymes natin ngayon. Hindi eh. Ang mga tula nila ay hindi gumagamit ng mga salitang magkakatugma sa dulo. Tulad ng ginagawa natin, hindi tunog ang pinagtutugma nila kundi mga ideya. Okay, paano nagwo-work yung pagtugma ng ideya? Kasi honestly, kapag naririnig ko yung Morning Stars singing, ang hirap isipin, are we talking about literal na mga bituin? Yung mga higanting bolang apoy sa kalawakan na biglang nagkaroon ng bibig at kumanta? Parang cartoon lang? Teka, ibig mong sabihin baka hindi talaga literal yan. Oo, kapag nabasa natin ang salitang Morning Stars dito, hindi tayo dapat mag-isip ng mga literal na bituin sa kalawakan na kumakanta, kundi ang tinutukoy nito ay ang mismong mga matatalinong espiritong nilalang na ito. Diyan nagiging mahalaga ang synonymous parallelism. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, sa estrukturang ito, ang unang linya at ang ikalawang linya ay magkatumbas. Inuulit o nililinaw ng ikalawang linya kung ano ang ibig sabihin ng una. So pareho lang sila ng pino-point out? Tama. Kaya ang pariralang mga bituin sa umaga sa unang linya ay direktang kasing kahulugan ng mga anak ng Diyos sa ikalawang linya. Pareho silang tumutukoy sa iisang grupo, ang mga anghel. Sila ang mga bituin sa umaga at mga anak ng Diyos na sumisigaw sa kagalakan ng likhain ng pisikal na mundo. Ipinapakita nito na bago pa man nagkaroon ng planetang Earth, umiiral na sila. Sila ang mga audience sa paglikha. Sila yung nandun, nanonood. Sila ang naging unang hakbang o first movement sa simponya ng paglikha ng Diyos. Bago pa nagkaroon ng oras, kalawakan at liwanag, nariyan na ang mga matatalinong espiritong ito bilang mga unang saksi. Isipin mo yung visual niyan. Bago pa man ni-roll out yung blueprint ng ating universe, nandiyan na itong isang buong hukbo ng matatalino at makapangyarihang nilalang. Nakamasid. Nagmamasid habang inilalatag ang unang bato ng daigdig. Ginawa sila para maglingkod at sumamba. Pero mayroon pang isang napakabigat na detalye na nakatago sa kanilang kalikasan. Ano yun? Hindi sila ginawang mga pre-programmed robots na sunod-sunuran lang ng walang isip. Binigyan sila ng isang katangian na siyang nagpapaandar ng buong dinamika ng kasaysayan, ang kalayaang pumili, or free will. Oo, yan yung choice, di ba? Ayon sa mga tala, ang lahat ng milyong-milyong anghel ay orihinal na banal. Nilalang sila para sa kabutihan. Ngunit sa mismong kaibuturan ng kanilang disenyo, isinama ang kakayahang pumili. Meaning pwede silang mag-decide for themselves. Sila ay mayroong sariling pasya kung susunod sila o susuway sa kanilang manlikha. At dahil sa kalayaang lito, naiintindihan natin kung bakit may mga insidente tulad ng kalaban ni Job kung saan isang anghel ang nagpakita ng tuwirang puot at paghihimagsik. Pinili niyang lumaban. Yan ang nakakahilo para sa akin. Nilikha silang perpekto at banal, may napakataas na antas ng talino, bakit ka magbibigay ng free will sa isang entity na kayang bumulag ng isang buong bayan o pumatay ng tao gamit ang hindi nakikitang espada? Bakit isasali yung option na sumuway? Hindi ba napakalaking sugal noon para sa isang manlilikha? Nagdudulot itong isang mahalagang talong talaga. Pero kung titingnan natin ang malalim na lohika sa likod niyan, nakaugak yan sa kalikasan mismo ng tunay na ugnayan.
Ang paglilingkod, pagsamba at pag-ibig ay walang anumang halaga kung mechanical itong ginagawa. Kasi wala kang choice eh. Kung nakaprograma ka lang na sumunod, hindi ka nagmamahal. Isa ka lang kagamitan na umaandar ayon sa code mo. Upang maging makabuluhan at totoo ang kanilang debosyon, kailangan nilang magkaroon ng buong kapasidad na tumanggi at tumalikod. Napakalalim yan. Kapag pinilit ang loyalty, hindi yun loyalty kundi control. Kailangan may opsyon kang umalis para may bigat yung desisyon mong manatili. Ang halaga ng pagpili ng mabuti ay nakasalalay sa kakayahang kumili ng masama. At yan ang dahilan kung bakit ang pag-aaral ng mga sinaunang tekstong ito ay napakahalaga. Hindi lang tayo nagbabasa ng mga kwento ng mga lumilipad na nilalang, pinag-aaralan natin ang pinaka-arkitektura ng kalayaan at pananagutan sa universo. Grabe yung nilakbay natin sa malalimang pagsusurin ito. Simula doon sa pagtatanggal natin ng mga mababaw at modernong alamat, yung mga chubby babies at mga kamag-anak na namayapa na, papunta sa pag-unawa natin sa tunay na mukha nila bilang mga powerful messengers na may strict chain of command na kayang pumatay o magligtas. Na-cover din natin yung mga linguistic codes. Oo, natutunan din natin na sa likod ng mga tula, ng mga sinaunang teksto, sa pamamagitan ng mga literary codes tulad ng metronism at apostrophe at ng parallelism ng mga bituin sa umaga, malinaw na napatunayang sila ay mga nilikhang nilalang na umiral pa bago ang ating material na mundo. Para sa iyo na naglaan ng oras na makinig sa atin ngayon, sana ay magsilbing paalala ito na ang simpleng paghimay at pag-intindi sa istruktura ng wika ng mga sinaunang dokumento ay nagbubukas ng mga impormasyon na madalas nating mabaliwala. Nakapagligtas ito sa atin sa information overload ng pop culture at nagbabalik sa atin sa tunay na nilalaman ng kasaysayan. Isang totoong aha moment. Totoo yan. Binibigyan tayo nito ng mas malinaw at mas seryosong lente kung paano titignan ang mga naisulat libu-libong taon na ang nakakalipas. Pero bago natin tapusin ang deep dive nating ito, gusto kitang iwanan ng isang kaisipan na bumabagabag din sa akin matapos kong basahin ang mga sources na ito. Ano yon? Babalikan ko yung binanggit natin tungkol sa free will. Sa modernong buhay natin ngayon, masyado tayong abala sa mga material na bagay. Nag-aalala tayo sa ating mga career, sa bank account natin, sa mga bills, sa physical na kalusugan. Minsan pakiramdam natin, ang liit-liit natin at walang epekto ang buhay natin sa malaking scheme ng kalawakan. Kasi nga sobrang busy natin sa araw-araw. Ngunit pag-isipan mo ito, kung ang mga sinauna, matatalino at pinakamakapangyarihang espiritong nilalang sa kosmos, mga nilalang na nakasaksi sa mismong pagsilang ng unang bituin, na hindi namamatay at may kakayahang magpaluhod ng mga bansa, kung sila ay binigyan ng nakakatakot at mabigat na pananagutan ng kalayaang pumili, ano ang sinasabi nito tungkol sa bigat ng sarili nating mga pagpapasya? Napakagandang isipin yan. Di ba? Hindi kaya ang pinakamabigat na bagay na hawak-hawak natin sa ating pang-araw-araw na buhay ay hindi ang ating mga material na problema, kundi ang mismong kalayaan natin kung paano tayo pipiling mamuhay at magmahal. Isang kakayahang ibinigay na umiral pa bago ang oras at kalawakan. Kaya maging maingat tayo sa mga pinipili natin araw-araw. Hanggang sa susunod na deep dive natin dito.